Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mao ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio ug sa tibuok kapupudan nga Pilipinhon, alas 8:03 sa kabuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kagalan mga kabantay, kumusta maayong buntag? Nianasan ning atong tulumanon Newsline o sa ka radio magazine program. Kagidalit uban na maintinguha sa ASI Laboratories o gingon man sa Lacto Puffy Worldwide Corporation. Kini nga atong tulumanon o sa katakna inyong makita og mabati matag adlaw alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Lunes ngadto sa Biyernes. Incidentally karon Biyernes daghang ningong thank God it's Friday kay supposedly ugma pa ang bakasyon pero karon kay nagsaulog man ta sa Independence Day usa ka regular holiday mga higala. So daghan sang namahuway ron no ang trabaho. Adlong Biyernes, Hunyo 12 tuig 2026. Nganong Independence Day karon? Gumikan kay ang tibuok Pilipinas nagselebrar sa ika-128 sa atong pagkapisgatos na katuig nga independent o makaugaling nun ang nasod nga Pilipinhon. Mao ni ang paghinumdum nato niadto makasaysayanon kaayong pagdeklarar nga gawas no na ang mga Pilipino, gawas no na ang Pilipinas gikan sa pagdominar sa mga katsila nga dulan sa 400 years gi-colonize ang Philippines sa mga katsila. But on June 12, 1898, gideklarar nga wa na ta dominaha sa mga katsila. Giproklamar na ni General Emilio Aguinaldo dito sa Kawit, Cavite. Yang Hunyo 12, 1898 mo na sinugdanan nga gipakayab na ang atong bandila. Yun atong Philippine flag. Matag Hunyo 12, nag-observe ta o
Independence Day, sukad pa sa 1898. Unya, kay gawas no naman ta mga higala mo na doon na tayo atong kaugalingong gobyerno, nag-elect na tao, nagpili na tao og presidente, vice-presidente, mga senador, ug uban pang mga opisyal. Kapin sa gatos ka tuig. Apan daghang moingon bata paning atong demokrasya. Kaya ang uban tag 500 ka tuig naman na sila, no? Pananglitan ka ng atong gisunod-sunod nga style sa pang gobyerno kanang Amerika. Perti naman ang dugaya. In fact, there was a time na human sa mga katsila, US occupation sad. Ang mga Amerikano say nagdominar na to dinhi sa Pilipinas apan yatagan sa taog kagawasan, dili kayo dugay mga tulo ka dekada human ni adto yatagan na tanila og kagawasan. Munang doon na sa tayo gi-celebrate nga kada July 4 Filipino-American Friendship Day. Sukad ni adto managigala na tag-Amerika kay wa na tanila himo ang mga bata-bata kundi murag parehas na taba. Parehan na nga mga sovereign nations. So muna, ang kasaysayan nga nung nagsaulog tag-independence kay kada June 12, Independence Day man na. Unya, madungan ra magini. Pareham sa nis birthday ni paring Phil gahapon, nadungan siyang adlaw na tawhan. Golden birthday na itong ang pari film mo na perting sayaw niya glampada. Doon na tingali mga reels nga inyong makita diha mga igala. And by the way, before I forget, kining atong tuluman nun inyo ning nakita karon diha sa live streaming sa Facebook Live. Bantay Radio Cebu. Unya, nadungog punta ninyo live gihapon sa 102.9 MHz FM band ni siya. Gitawag ni South Radio Cebu. Tuwa dito si Ray Aquino Alquizar. Atong technician on board samtang diri sa Pika si Kinon og kinsa ning atong bag-ong kauban Kinon? Michael? Patrick. Okay. Ako ra bataw ning ako ning silingan nga taga Minglanilla. Tungkop lang ilaha, amo kalahuan. So mga Minglanilla hanon mi. Nani kay sikay sa dakbayan sa Sugbo mga higala. O say mga dagkong balita. Kanaganing mga tao nga ilhado nato, daghan nato ang nakaila. Kunya dunay nahitabo niya dako na nga balita. O sana ni ini si Byron Garcia. Byron Garcia, anak ni Anhing Noy Pabling, kanhi gobernador sa Sugbo, manghod ni kanhi gobernadora Gwen Garcia. Noon sa Mandaes Byron. Si Byron gidakop kagahapon sa kapulisan. Joint to nga operation sa kapulisan nato sa probinsya sa Sugbo, ingon man sa kapulisan sa siyudad sa Talisay. Nganong Talisay, tungod kaing residence, ang pinuyana ni Byron Garcia, tuaman sa Talisay. Murag tuaman is Corona del Mar, paingon sa Puok Talisay, ang pinuyana ni Byron. Unsa may gipasangil niya, nga nalutsan siya warrant of arrest, ug mo hinungdan nga, gidakop siya sa mga pulis. Matod pa, nakalapas siya sa Safe Spaces Act. Kanang bag-o ning balaora mga higala ako ning explain ninyo ron, lakbitan ni nako. Apan, amo na ning gi-take up ni Attorney Miko, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, atong abogado sa kahanginan, nga kauban nako nga magprograma matag alas 12 ngadto sa alauna, Lunes ug Miyerkules. Among advocacy diha mao nga labing daghang mga tao nga mas ma-familiar sa atong mga balaod, labing maayo. Si Byron Garcia, miingon nga, wa gani siya kay bawag nga no. Kay kining Safe Spaces Act, mga higala, mahimo mang makalapas kay ini personal,
Kanang magbinastos ka sa personal o maghaadto ka magbinastos sa Facebook o sa uban pa nga mga platform sa social media. So, mingon si Byron Garcia nga wa gid siya kay baw. Wa siya idea nga nung gidakop siya. Naabaday siya nalapas nga balaod. Kapan doon naman noon siya abogado, niya wa lang sad mo mamahayag at tubangan sa media. Pero makabuhi ni si Byron kung makapian siya og 108,000 pesos para sa iyang temporary nga liberty o kagawasan samtang nga husayon ang kaso batok niya. Nagipangutan na siya og kuan kay bawo ba siya kinsay nagkiha niya og violation sa Safe Spaces Act. Mingon siya nga kana si kuan si Nikki Catalan, anak ni Pamela. Nga, buti pasabot niya si Gob Pam Baricuatro. Ano sayon ta nga manag-atbang sa politika ni si Gob Pam ug si kanhi Governor Gwen nga gilabanan pag-ayo siyang manghod. Dunay mga vlog si Byron nga kuang kayo. Kanang scathing kayo sad, no? Mga init kayo, hard-hitting kayo nga mga pagpanaway sa kaatbang sa politika. Pero kining og tinuod man gani nga si Nikki Catalan, Dr. Nikki Catalan, anak ni Gob Pamoy Nikiha, dili lang po nato i-dismiss dayon nga political harassment ni abi kay kontra man sila sa politika. Posibleng usa na, but tanawon sa natong merit basin og dunag yoy sukaranan, basin og tinuod sad nga nasubraan ras Byron unya doon na siya nahimong kalapasan sa Safe Spaces Act. Kay karon god gi panalipdan na pag-ayo sa una kanang managhoy gani ka, no? Nakay taghoyan nga makakita kag sexy, labi pag nindot og legs, lamig lawas. Kuan. Baliwa ra man na sa una. Apan karon kalapasan na sa Safe Spaces Act. Unya kanang manaway ka. Mga pagpanaway nimo nga personal na bitaw. Unya anha ka imong ipublikar ang imuhang mga pulong sa pagpanaway diha sa social media, mahimo na sad ka nga pasakaag sumbong violation sa Safe Spaces Act. So, mao na ang dakong balita dinhi sa ato. Napa may laing mga dagkong balita nga akong pambitan ninyo karon taon-taon kay mao man ni ang format sa atong tulumanon. Nga dunay mga balita nga akong i-share ninyo kunya kon gikinahanglan gani nga i-explain na to gamay. No? Kutob sa mahimo, kutob sa akong pagsabot sa diri. Ako nang pambitan ninyo ang explanation aron mas matugkad nato ug unsa nang mga balita. Laing gidakop mga higala kay dili mas Byron ra gidakop. Do na pay lain. Prominent gihapon. In fact, national ang prominence nini sa tupalukop nasod. Kinsa man ang kanhing gobernador sa Ilocos Sur ug inila nga hilabihang datua nga negosyante nga si Manong Chavit Singson. Gidakop pun siya. Nya, mas gamay ra gani siya piyansa para makabuhi, mas gamay ra gani siya piyansa nga kinahanglang ihatag aron siya makagawas, nakapiyansa magani dayon siya human siya dakpa 60,000. Kaya ra kay ng Manong Chavit Singson ang kuan 60,000 pesos nga piyansa. Kita maglisod dana. Pero si Manong Chavit sayon na niya kay perting datua aning Manong Chavit. Ilabihan niya siya kadato, magkuy-kuyong gaya niya siyang Manny Pacquiao sa una pero medyo nagkabangi po sila. Sa diha nga pagkasenador ni Pacman, ni Senator Manny Pacquiao, marami tawag iyahang umintuhan ang excise tax sa tabako. Una kay murag tabako, tobacco capital maning lugar nilang Manong Chavit. So naatingali sila yung mga daghang tabakuan dito og naapektado ang iyang negosyo mo nang ni go sour. I-turn sour ang ilahang murag ni aslom ba? Dili ang ilang naong ni Manny Pacquiao og ni Manong Chavit. Ni aslom ang ilang relasyon. Pareha godaan ang managtiayon nga dili magkasinabot
mo aslom ang relasyon o manag-uyab ba? Chavit Singson cries political harassment in arrest for cyber libel. Ningon siya kuan kanang politika ni. Grabe hagis politika no. Kining ilan ni Nikki Catalan og ni Byron Garcia nga karon ni resulta sa pagkadakop yung Byron ambot nakabutang na magpiyansa di tingali ni siya ganahang magdugay dito mubutang tingali ni dayon kaya man pud kaya niyang 108,000 mga Garcia daghan po nagkwarta so makabutang kini sila og piyansa for the temporary liberty pero naay kaso nga tubangon si Manong Chavit miingon nga political harassment ni kay kinis Manong Chavit na maigo sa dis akong gisgutan kagahapon mga higala nga lindog ni Kainting Vicente Romano kanang political miscalculation nakigatbang maniro siya ni Guan Presidente Bongbong Marcos murag tuwa man ni tuwa man ni habig na ron sa oposisyon nga gi-represent sa Banayng Duterte Inday Sara gyud kay mao may labing taas o granggo nga member sa Duterte family being the Vice President. So, murag appeal ni siya sa mga nakigsakbang ni Presidente BBM. Former Ilocos Governor Chavit Singson refused to name kinsay complainant sa cyber libel. Sa ato pa, ang common denominator nilang Byron og ni Manong Chavit mao, gahapon sila dakpa, tunay ba ni komentaryo, wa ba ka nituyo aron og di sila kapiyansa, mapriso gin sila kay holiday man ron. June 12. Kapan makapiyansa magin ng mga tawhana, wa may problema ang kwarta ana. Murang po nagsi-feel asinjente nga, wag tuos ang kuot basta naay gastuhanan. Beer, lechon baboy, kung sa pay uban mga pulutan, basta kay makasayaw lang siya sa iyang birthday kagahapon. So, money is not a consequence. Dili problema ang kwarta. Niingon lang si Manong Chavit sa dihang gipangutana siya sa media nga, kinsa man tong nikihan ako, he is a bad person. Kung kinsa man kuno nikihan niya, dautang tao na. Ningon siya, pero siya mutug kinsa siya. Ako na siyang gitabangan kaniadto apan karon iya gihapon kong gikontra. Giving a hint on who was behind the cyber libel case, ningon si Chavit Singson, the fight against corruption will not last long. Kini kunong away batok sa pangurakot dili ni magdugay mga higala. Tungod kay ang ombudsman miingon naman ug mitudlo nga si kanhi Speaker Martin Romualdez maoy nangulo sa korupsyon. Niining panahon na tingali, no? Sa miaging mga panahon na sa korupsyon. Add that it will file cases against him. Romualdez has said he will not go down alone because it was the DPWH and the executive who are responsible. Sa ato pa katong gilambigit na bitaw nga ni Speaker Martin Romualdez, marabitog na hinganlan na gid siya nga siya ay nangulo sa mga congressman nga nakadawat og mga dagkong projects. Unya out of those projects, naglabi ang flood control, nakakickback ang daghan uyamot nga mga sakop sa Kongreso. Nya miingon siya nga si Chavit and I quote, Romualdez has said he will not go down alone because it was DPWH, meaning Department of Public Works and Highways, and the executive who are responsible. Kinsa man ang executive, mo na ang ipanguluhan ni Presidente Marcos. Ingon siya, they are partners there. Ang gisgutan, corruption, unya partner, matod pa ni Manong Chavit, sila si Martin Romualdez o si Marcos. Apanangutan na siya. But what happened? Did the ombudsman act on it? Charges were filed by me, but nothing happened. Mora na iyang reaction sa pagkadakop niya. And nipiyansa siya dayon.
Gidakop si Chabit, gumikan sa cyber libel. Dito siya dakpa sa Luzon. Kanya, si Byron Garcia din hidakpa sa Sugbo dito sa siyudad sa Talisay. Puro cybercrime ang ilang nahimo. Ang kang Byron by violation of the Cyberspaces Act allegedly filed by gubernatorial daughter Dr. Nikki Catalan at Manong Chavit cyber libel. Sa ito pa puro ni ang pasangil batok nilang duha nga mao'y nakaingon nga gi nalutsan sila warrant of arrest ug ipangdakop sila. Diha mahimo sa social media. Pag-amping ta ining social media kinon ikaw may laki aning social media. Pag-amping ta kay naaday tay mabuhat nga krimen dinhig magpataka lang ta. O aron dili ta magpataka mga higala, mupadayon ang aton tulumanon human sa mga pahinumdom. Newsline. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, parako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug antik ang imong mga manok panabo. Mao ginakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo, gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, maura gyud na nakaayo sa akong mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Di gyud sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa Lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Ensumo Plus, organic kapang patay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimahe. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga mo'y hinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga nasa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdagkagaw. Mahigalawon sa kalikupan, makatarunganon ang presyo. Insumo Plus is one breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Insumo Plus! Insumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya, dili makadaot sa tao ug kahayupan, makawagtang sa mga langaw ug lamok, barato ug makadaginot ka, dili makadaot sa kalikupan. Insumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Insumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa lawg sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang lawg sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatudan nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Nakasulay mo na nahurutan yung tanong tungod kay naigo kinis ug sakit-sakit?
Sa kadagan sa sakit sa mga tanom, nanginahanglan babo og tambal nga pagpanagang niini. Usa sa mga solusyon mo ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide, kung i-apply nimo sa pre-harvest o post-harvest, makatabang ni og paglikay sa mga sakit-sakit ug di lang kana, makatabang pa jud ni og pagpahinsog sa inyong mga tanom. Ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide kay naghimo ni og organic biofilm para di maapektuhan ang inyong mga tanom sa sakit-sakit, sama sa tungrovirus, bacterial leaf blight, fusarium, wilt, rust, singatuka ug anthracnose. Usa pa, ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide kay usa ka organic nga produkto nga giaprobahan sa Organic Certification Center of the Philippines. Busa makuha ninyo ang mga benepisyo sa fungicide ug bactericide sa usa ka organic nga produkto. Paminawa ang testimonya sa usa ka suki nga mogamit sa anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Ako dahil si Bradley Pahimutang, usa ka farmers diri sa Bohol. Nagsigi na jud ko gamit sa antika. Nindot jud ang epekto niini. Sa una, naigo akong humayan sa tungro. Nya nakuyawan na jud ko nga di na jud ko kabalik og tanom. May gani paggamit na ako sa antika, wa na daot ang uban akong mga tanom. Kunya di pa jud siya madala ng mga baha-baha kay ipakusgan man ang steam sa akong tanom. Nailhan jud nga himsog akong tanom. Epektibo gyud ang antika. Mao kini ang nindot nga benepisyo sa anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Busa, ayaw pagduha-duha. Gamit na sa anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Di gyud sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghiskot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Newsline. Newsline. At tuntag na mga igala, 32 minutos na human mulabay ang alas 8 sa Kabuntagon. Kailan balita mga igala, local, din sa ato, ubahin ni sa
usa ka proyekto sa pagtukod og windmill sa Alegria, Sugbo. Ining lungsod sa Alegria para sa mga dili suhito sa geography sa mga localities din sa Sugbo tuan ni sa southwestern part of Cebu Province. Habagatan, Kasadpan. Aron gyud nga mas masabtan sa mga dili suhito o familiar ninyo ang barili o karkar nya saka ka ngadto sa barili inighuman na padung sa south barili Dumanhog Ronda Alcantara Mualbual Badyan Alegria na dayon. Ang balita nag-ingon mga higala nga kining Alegria o ang iyahang katawhan local communities makaangkon na unya og dugang mga real property tax, local business tax o royalty nga 1% sa gross income ug power sales no kinitaan unya sa Cebu Provincial Development Council Executive Committee's endorsement sa usa ka 80 megawatt nga wind power lain ni alternative nga source of energy ni mga higala. Karon mahimo man nga ang kuryente nato gikan sa mga coal-fired nga mga dagkong generators, mahimo usad nga kanang gikan sa mga turbina sa mga waterfalls. Kunyana na po ng solar power, alternative na ni binag-o na ni nga di na gud bag-o kayo apan binag-o na ni kung ikumparar sa duha nga akong gisgutan. Kadtong coal-fired nga mga generators, ingon man ang hydro. Karon doon na yung solar niya, naapoy windmill. Mag-windmill na dito sa Alegria mga higala, gumikan ining pag-endorse sa proyekto. Gi-endorse ni sa Provincial Development Council. Ato nasayran gikan sa Public Information Office sa probinsya sa Sugbo. Nga kining maong proyekto niya pagabuhaton o pagatrabahoon sa MC Power Solutions. Mo inject og 80 megawatts nga power o electric power diha sa National Grid Corporation inigahuman na nini unya pa sa 2028. Mga duha ka tuig na lang no. Ang maong proyekto karon naa pa sa development stage, giugmad pa ni. Naglakip ni ang development stage sa mga land survey, surbehon ang yuta, environmental study, community consultations, and wind resource assessments. Kung ilang i-evaluate kung kusog ba yun. Kusog ba og magtaod na silang mga windmill, kanang murag dagko nga ventilador, dagko yung kaayos tanan, kusog bang tuyok o niya ana, aron maka-generate yun sa ilang target nga 80 megawatts. Asa man ang dapita? MC Power is installing meteorological mast in Barangay Guadalupe. Kabahin ining maong proyekto to assess the resources for the planned 10 8 megawatt wind turbine generators. Kanang magtuyok nga windmill i-connect na nga to sa turbina o niya ang turbina na mo'y mo produce og kuryente. The project will also span Barangays Valencia ug Lipanto sa Alegria. Ang detalyadong design ingon man ang civil works gikatakda nga magsugod unya sa unang 3 ka buwan sa sunod tuig. The first quarter of 2027. Kining maong kompanya padayon ron nga nagnguha og mga permits, clearances ug kining endorsement sa Provincial Development Council sa Sugbo makasatisfy na ni sa rekisito alang sa ilang environmental compliance certificate. Si Gobernadora Pam Bariccuatro ug ang League of Municipalities kapunungan sa mga mayor sa kalungsuran ni pinagi sa chapter president nini nga si Cesar Suwan, ang mayor sa Cordoba, presided over the meeting where the committee approved the resolution endorsing
and interposing no objection to the development. Aside from tax revenues and mandated 0.3 per kilowatt sale share under the Department of Energy Regulations 1-94, ang host communities makadawat sa assistance gikan sa dunay murag royalty nga madawat ang taga Alegria mga higala, especially ang mga lugar nga diin adto ipabarog ang mga windmill para sa laing alternative source of energy madugang ni sa supply nga paghahakuton sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP. Kining maong resolusyon mga higala sa Provincial Development Council o sa League of Municipalities i-endorse o niya ni, i-forward ni nga to sa Regional Development Council for final endorsement to the national government. Kay kinahanglan ni sa tabang yun sa kagamhanang nasyonal. Apanindot ning balita mga higala kay karon dili ba nga nag-experience man ta og rotational brownout? Rotational brownout, gipuli-puli ang mga feeders na kalain-laing mga lugar sa nagkalain-laing mga lugar dinhi sa Sugbo, mga higala. Puli-puli tag brownout, may gani kamugbo lang, tag sa ka-oras, 2 ka-oras. Kini tungod lagi kaysa sa yupa na mahayag ang National Grid Corporation of the Philippines nga mo in charge sa power transmission nga igo-igo ra gyud ang reserba na to. Tungod kay daghang nangaguba, daghang dili functional nga mga generating sets. Ngano asagha na ipaayo. Kinahanglan mog mekaniko na ako'y daghang kailang mekaniko. So mana mga higala ang maayong balita nga akong gipaambitan ninyo ron og local ni diha sa Alegria og silingan nga mga lungsod diha sa southwestern part of Cebu. Mao na ang 7th Congressional District nga mao say nakadawat sa labing dako nga kuan. Labing dako nga bahin sa budget sa flood control projects. Laing balita may tungod sa Asturias but before that dili na ko kalimtan pag shout out ang mga taga Toledo City, nagsaulog sa kahulugan sa ilang pista ron. Happy Fiesta mga taga Toledo. Kining Bantay Radio, kining atong mga buto-buto man na may fireworks si kinon. Mahal ra ba ng fireworks kinon? Happy Fiestas mga taga Toledo City, nagsaulog ron sa ilang tinuig nga fiesta, tinuig nga pangilin in honor sa patron saint sa Toledo, San Juan de Sahagon. Ako yung ipangutan na ang atong parish priest diha, kaya ako maning higala amigo, ang atong parish priest diha. Usa ni sa akong mahinganlan dayon si Father Ben Ihares. Happy Fiesta unya. Nag-chat siya nako gahapon si Father Ben nga no need for invitation ha. Wa na kuno imbitasyon sa ato padili na kinahanglang imbitaron ko niya para sa pista sa Toledo. Kay murag obligasyon na kuno nga moadto ko. Mukat-kat baka ako sa nagauling ani ron taon-taon Father Ben. O adto ko muagi sa Manipis para makakaon lang yung kughumba diya sa kumbinto. Kuya Nick Pipito sa di nato kalimtan, may ubos niya. Simbakog mamayor niya sa Toledo niya, may ubos ni nato di tatagdon og mo bisita ta diya. Kuya Nick, board member ni siya ron, tungod kay siya mo'y siya ay presidente sa Federation sa mga konsihal sa Tibok Lalawigan sa Philippine Councilors League. Mao na nga board members Kuya Nick. Kumidya-kumidya ra nang akong pag-ingon nga mulansar bakag mayor kay sige maning mag number 1 councilor sa Toledo niya. Nagdili man gid siya mo venture anang pagka-mayor sa Toledo. Inoon, may man sad og binuhatan ang mayor diha si Mayor Joy Perales. Nga nakadungog ko nga term limited na siya. Kaya ikatulo na niya o katapusan nga consecutive term sa Toledo,
ang iyan ang bana nga si Konsehal Ami Boy Perales mo ay posibleng mo kandidato pagka-mayor diha in 2028. So, may the best candidate win upon before that, duha pa man katuig una mag-election sa 2028. Happy fiesta ninyo diha. Apil na ni Alan Puloyapoy ug ni Jojo Minorias nga relax lang una ha. Pero kay ba kung nagpista mo diha? Alan Puloyapoy, Jojo Minorias, kinsa may akong amigos Toledo na tingali daghan pero wa na lang ko kay bao nga naamo sa Toledo sa pagkakaroon. So ako na lang ni i-generalize. Happy Fiesta sa Toledo, kaulugan ron. San Juan di Sahagon ang nagfiesta. Atul yun sa Independence Day celebration nato. Apan bispiras na pud sa Tuburan. Naagapon sa 3rd District. Iihaw na bang baboy dito sa Barangay 7 Kinon? Tig-ik na bang mga baboy dito? Dili lang Barangay 7 kundi tibuok Tuburan gini, no? So, ako na lang sang i-shout out ang mga diamante. Wa ko kailain ning Batanong Mayor anak ni Paring Aljon pero duha sa among tawagan ning Paring Aljon. Kumpari kay siya may nagluhod sa kasal, silang duhas Junjun Davide may nagluhod sa kasal sa akong anak lalaki. Kumpari mi. Unya kay John Mampud mi puros mo nang pre sangay ming Aljon. Happy fiesta ninyo diha pre sa Tuburan. Naduol pa lang lamiyang adtuon dayon layo asad. So kaning atong ipliti or igasolina padung dito may ikaon lang nato ni diha sa ubos kinon kanang kuan karinderya diha pero dili man gud ang kaon ang importante kanang getting together ba kanang maghimamat bitaw maghiusa unya maghudyaka pareha sa nahitabo nato diri kagahapon nga nag-birthday si Paring Phil Asingente. Unya samtang pista sa duha ka mga localities Toledo and Tuburan diha sa 3rd District of Cebu. Pertisang paita ang kahimtang sa mga taga Asturias. Nga naman, kung maglisod silang pangaon, kay perting daghan ng langaw. Mauna nga ang balita mga higala nagkanayon. Gipahunong sa kagamhanan karon sa Asturias ang operation sa usa ka poultry farm diha. Usa ka industrial poultry farm in Asturias has been ordered to stop bringing in new chicks. So dili una mo mag-load ang inyong poultry og bag-ong mga piso diha. Kay doon na pa'y temporary ban following severe fly infestations that deeply affected nearby neighborhoods. Dito sa amo sad sa bukid sa Argao, naaman say mga poultry farms dito. Dili hinon tingali pareha kadagko ining mga higantig yun nga mga poultry farms pero punting daghanas ang langaw Pansayon naman ang tanang problema sa langaw kay ni amaning Lactopafi Worldwide Corporation di pa man mahurot tingali ning among stock sa Insumo. So kanang langaw masulbad yun na pagsabot lang mo nilang Ma'am Gigi. Kung pila ka baril nga Insumo inyong orderon William among kuan sinaligan diri sa Lactopafi ug Asi Laboratories. Pakigdugtong mong William mo yun. Kung mag-order mong Insumo aron kanang kabaho, kanang langaw, sulbad na, pinagi sa Insumo Plus. Dili na maatog sigin yung hapak ng mga langaw Bisan pagdagko kayong palupalo ka na pareha sa racket sa pickleball inyong gamiton, dili na makaato kung libuan o kaha. Mabot tingal inig minilyon ka mga langaw Kaya inig pangitis langaw, larva. Napipila ka adlaw, makalupad naman na. Mahimo na po ng langaw. Multiply na po na 1,000-fold. So, mao ni ang balita sa Asturias, gipasirhan ni Mayor Andro Dungkoy Dumdum
temporary ran pero kinahanglan nga mo kung sa Tagalog pa dapat umayos kayo. Kamu nga naa diha sa poultry, tanawa ninyo usaon nga makontrol ninyo ng pagdagsang sa mga langaw. Kay kanang hugaw sa manok, kanang chicken dung, mao man ay dugukon o ana magani mo itlog ang mga langaw. Ana sila mo multiply. Ano mga problema ang mga silingan? Doon ay uban nga ilalang amaman ang mga silingan, hatagan lang sa nilag manok kinon. Ya, diya para sumsuman ninyo. Para nga maka energetic na kayo mo bugaw-bugaw sa mga langaw. Diya, kapwertig yung langaw basta doon ay poultry farm. The farm will not be allowed to resume normal operations until it upgrades its sanitation systems and fixes environmental issues causing the fly problem. So, problema ni. Negosyo unta, ato nang tugutan whether poultry farm or kay mga piso may gisgutan, broiler tingali ni. Kana bang tag 26 days ma-harvest na gikan sa day, kanang day old chick, kanang usa ka adlaw pa gikan pag-hatch, gikan sa pagpiso. Dang tana siya 26 ka adlaw nga patubo, pinakaon sa mga feeds. Pwede na nang itumod unya wa ta kay baw nga mao na nay atong gikit-kitan nga Chicken Joy, manginasal, ug uban pa mga barbecue nga manok. Mo nay broiler. Yung uban tawag ang nagbantres. Pinaduna po'y mag-poultry nga para layer, paitlog. Dili kayo to siya kuan problematic sa langaw pero kining broiler, kining pagpamuhi og broiler kanang mga spring chicken mao nay problema gyud sa langaw, panaan lang inay sulbad. Insumo Plus. 11 minutos na lang mga higala sa dili pa ang alas 9 sa buntag, dugang mga pahinumdom. Newsline. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria. Umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement. Lacto Puffy, 100% natural. Way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok pinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges?
ug mas daghan og calcium kaysa gatas, mas daghan og vitamin A kaysa carrots, ug mas daghan og potassium kaysa saging. Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Tanas. Ma-revive ka. Katong imong magsigan panungab, mawagtang na siya. Health into your home. Newsline. Doon natin ay biling 7 minutes sa atong panag-uban sa Tulumanon Newsline. Sa 7 minutos na lang sa ipang alas 9. Doon naman ko nangutanan ako og ngano ko nun ingong kong perting datua aning Chavit Singson. Agawas anang atong madungog nga doon na ni siya ay private jet. Amot pila ka kabuok private jet niya. Doon na ni siya yati. Nya ug doon ay mga pageant sa Miss Universe. Kanang mga gwapa kaing babae, iyan ang imbitaron nga adto magsakay-sakay sa iyang private jet ug sa iyang mga yate. So, kwartahan gining tawhana. Nga akong gitan-aw og unsa gini siya. Mao ni ang ingon sa Wikipedia bahin ni Chavit Singson. Luis Chavit Crisologo Singson. Crisologo na iyang middle name. Born on June 21st, 1941. Sa ito pa, 85 years old na ni siya. Pero kay kwartahan man, murag dili lang gihapon tiguang. Is a Filipino businessman and politician who last served as mayor of Narvacan, Ilocos Sur from 2019 to 2022. Gobernador po siya sa probinsya sa Ilocos Sur sukad ni atong 1972 to 1986. Niusab na pod in 1992 to 2001, niusab na pod in 2004 to 2007. So balik-balik lang ni siya kong gobernador sa ilang probinsya sa Ilocos Sur. Nahimo pod siyang Deputy National Security Advisor sa Philippine Government ni atong 2008. Mao na si Manong Chavit. Doon na siya ay role sa pagkahagsa sa administrasyon ni Erap. In October 2000, Singson publicly accused his friend, amigo sila, and then President Joseph Erap Estrada of plotting to assassinate him. Sa ito pa, marag iyang giakusa ng presidente nga, amigo man ta sila, Manong Chavit, pero marag nagplano ko nun nga ipapatay siya after a falling out over the share of Huweting. Kanang Huweting, illegal numbers game na niya uso dito sa Luzon. And the tobacco revenues. Mo ilang giawayan. Binahinay sa pangwarta sa Huweting ug ingon man sa buluhisan sa tabako. He also confessed to being Estrada's personal collector of such revenues in Luzon. Singson's revelations helped trigger protests against Erap, leading to his impeachment and overthrow in the second EDSA revolution in January 2001. Nya, sa iyang politika, taas po ni siya oguan, taas po ni siya kasinatian, nganong dato siya, aritas iyang business career. Pinagi sa iyang business conglomerate, sa ito pa, nagkalain-laing mga kompanya nga daghang kaayo. Gitawag ni LCS Group of Companies. Singson pledged to raise $11 million, dili pesos ha,
$11 million needed to host Miss Universe 2016 pageant in the country on January 30, 2017. According to Tourism Secretary Wanda Teo, mao ni ang Tourism Secretary kaniadto, igsuon ni sa Tulfo Brothers, kini si Wanda Teo. For the big event, which was to entail a budget of about $13 million, Singson had top possible sponsors including big hotels where the candidates and the Miss Universe entourage bibilited. Iyahang gipakikistoryahan ang mga tag-iyag dagkong hotel nga adto dito mabilited ang mga contestant sa Miss Universe ug uban pa nga crew sakop sa entourage. On October 8, the company filed its bid to become a third telecommunications provider in the Philippines. Pagka November 2018, Singson entered Philippine automobile industry with Legado Motors Incorporated, LMI, which is the exclusive distributor of GAC motor vehicles. So doon na po ni siya linya sa pagpanghimo og mga sakyanan mga igala. Singson has expressed interest in acquiring Miss Universe organization. Mismo ang Miss Universe organization niyang paliton. Kunya, involved ni siya sa sports. Sama sa ako nang giingon kaganiha, hilabihang amiguhan ni nila ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Gani sa hapit tanan nga mga away ni Manny Pacquiao dito sa gawas sa nasod mga higala kuyog ni si Manong Chavit. Kapila na magbalik-balik pagka-gobernador, puwerteng daghanang negosyo, dili ikatinga nganong kwartahan ning tawhana. Apan karon daghan naglibog nganong ni kontra siya ni BBM. Ay noon, dili man ibag-o para niya makigkontra og administrasyon. Gani adto nakigkontra man siya ni Erap og napalagpot gyud Erap sa ilahang panagbingkil. Ya karon ambot og dili basad ni siya mahimong instrumental kon dunay maningkamot pagpalagpot ni Presidente Bongbong Marcos. Apan gipadakop na siya. Gipadakop na sa Manong Chavit, nipiyansa siya dayon. Human sa pagdakop niya kagahapon, nipiyansa siya aron dili ra gid siya katilaw og prisuhan. Nipiyansa siya sa kantidad nga 60,000 pesos. Dungan silang gidakop ni Byron Garcia gahapon. Amot nakapiyansa na bas Byron? Hinautunta, no? Aron di po siya katilaw, parehang Manong Chavit, di po siya katilaw og tuloyo sa rehas. Apan dunay daghang nagampo nga. Maldito na as Byron. Kusog ay na muhinga na tog uplok. May na katilaw na siya priso. Pero kana gud mo nagpanungog ra gud nang kang Byron, pero sakit-sakit sad malalim naghinganlan kag uplok. Pero kundi lang tinuod, dili lang ka guilty, dili lang ka uplok gyud. Dili ra ka maigo, dili ra ka masakitan. Mga igalawan ako'y panahon, aron mo padayon pa sa atong tulumanon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug pagtanaw sa atong radio magazine program nga naguluhan og Newsline. Sa Lacto Puffy ug Asil Laboratories atong mga main sponsors. Tinaot nga sa umaabot nga mga semana ug buwan makabato na sad tag dugang pang mga sponsors sa atong tulumanon. Sad sa South Radio sa Karkar, atuwa dito si Ray Aquino Alquizar ug nikinon sinisag ni Patrick diri sa Masters Control. Ako si Jun Carillo. Happy weekend everyone. Happy Independence Day. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.